Hello guys, so here we go again. So time check, time 10:25 PM dito sa Dubai. And I would like to say is how are you? Kumusta po kayo? Ito po ako'y bumabati po sa inyong magandang umaga. Yan sa mga taga Pilipinas. Mga kapatid nating OFW dito sa Dubai at sulok sa mundo. Ayan. Ito bago lang ako. So bago lang akong nakatungtong dito sa Dubai. So gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung karanasan ko dito habang ako'y nandirito. So first guys, habang nandito ako August 15. Yan. August 15 yan guys. Hindi ko alam that time paano ko ipapaliwanag. Medyo pinagpawisan ako nun kasi nandito ako sa labas kasi bawal mag-ingay dun sa loob ay dito sa loob. So, first of all, August 15 guys. So flight namin ng mama ko. Kasama ko yung mama ko that time. I have visa, visit visa, tourist. So ito nga po, patungo kami dito. Itong especially yung talagang goal ko kaya sinama ako ng mama ko dito is yung makapaghanap ng trabaho. So sa awa ng Diyos medyo okay naman po, nag-apply na din ako, nakapaghanap, pero hindi pa natawagan. So mga ilang days na, 3 days ata bago ako nag-apply nun. Ngayon dito po kami sa Satwa. So yan sa may katabi lang ng harap lang ng Infinity Perfume. So may building dito na may boarding house ng mama ko. So dito kaya nga andito ako sa labas kasi nagpapainit din ako kasi napakasyadong malamig, sobrang lamig doon sa loob. So nagpapainit lang ako dito kasi medyo mainit dito sa loob, sa labas. Nagja-jacket pa rin ako kahit na naka-jacket ako. Gusto kong pagpawisan guys, no? Yun nga, nandito lang naman ako. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po yung mga karanasan ko. Hindi naman siya masyadong mahirap guys. Baga sa mga gustong or magbalak na pupunta dito magtrabaho, para sa akin andun yung homesick, no? Number 1 talaga yung homesick. Pero iba pa rin yung kasama mo yung mama mo, kasama mo yung pamilya mo talaga na nandito, kisa wala. Kasi mas mahirap yung wala kang kasama, walang mag-guide sa iyo, mismo ikaw yung talagang tutulong sa sarili mo. So ngayon alas 10 na dito. So 10, 11, 12, 13. So alas 2 sa Pinas sa gabi. Sa Pinas is alas 2 ng madaling araw. So ito na, siguro ito na yung kapalaran ko. Hindi man ako maswerte sa trabaho doon sa Pinas.
Kasi sa tutusin, gusto ko talaga magtrabaho dun sa Pinas, pero ala eh, di natin kaya yung mapag-ipunan natin yung talaga dun. Madaming gustong mag-abroad dahil sa kahit papano eh, matustusan yung mga panggastos ng mga anak natin, lalo na yung mga pamilya natin. So, para sa akin, sa naranasan, mas maigi talagang may kukuha sa inyo o may pamilya kayo dito o may kadugo kayo dito, kasi hindi kayo ma-homesick na talagang foolish na homesick, no? Kasi may makakausap ka, may mga baga yung mga usapan, yung gano'n. Iba pa rin yung kinalakihan mo talaga na bansa. Totoo yan. Dito sa Dubai, dito hindi ko porkit nakapunta ako dito pinagyayabang. Hindi, nakapunta lang ako dito, pumunta lang ako dito dahil gusto ko rin maahon sa hirap yung pamilya ko, lalo na yung mga anak ko. Ayaw kong sana maparinggan nyo to, yung mga anak ko. Hindi porkit na lumayo yung papa nyo para iwan kayo. Hindi po yung dahilan para bakit umalis ako, kundi umalis po ako para maghanap ng trabaho para sa inyo at para sa kinabukasan nyo, at para hindi po kayo matulad sa akin. Ayan, mga anak ko, sana mapakinggan nyo to. Patawad kasi di ko man kayo naitaguyod sobra. Di ko naman kayo makuha talaga kasi alam niyo na yung nangyari. Ayan, so di ko naman pinagsisihan yun. Sa akin lang naman is thank God pa rin ako kasi dumating kayo sa buhay ko. May inspirasyon ako para magtaguyod at para lumawak yung pag-aaruga ako sa inyo bilang ama. Hindi ko naman kayo porkit na hindi ko kayo matawagan, porkit di ko kayo makontak, di ko kayo minsan lang kayo matawagan. Sana maisip nyo, ginawa ko to hindi rin lang para sa akin, kundi para sa inyo din, mga anak ko, para hindi po kayo matulad sa akin, walang narating sa buhay. At lalo ayaw ko ring matulad kayo sa akin. Pinapawisan ako, guys. Ayaw ko ring matulad kayo sa akin na kailangan magtaguyod, kailangan magtiis, malayo sa pamilya. Ayan, shout out na pala kay sa lola ko, no? Nanay, tay, amping mo diya kanunay. Mensahe ko lang to para sa inyo, sa inyong mga lahat ng tagapakinig. Ayan, ingat po kayo lagi, lalo na sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatid nating OFW, mga kabayan natin. Ayan, ako po'y bumabati po sa inyo ng believe ako sa inyo dahil naitaguyod nyo po yung trabaho nyo, nakayanan nyo kahit malayo. Ngayon alam ko na yung takbo ng buhay,
dito. Malayo man, tinitiis para sa mga anak. Mahirap pero kailangan magtiis para sa kinabukasan. Sana mapakinggan nyo to sa mga may ama, ina na mga OFW. Yan, sana naman mga anak, hindi nyo sana isipin porket nandito yung mga ina nyo, mga ama nyo dito sa ibang bansa is napakadali lang namin bilang ama, bilang ina na mapalayo sa inyo. Mahirap. At ako, masasabi ko, mga anak ko, namimiss ko. Isa sa mga namiss ko yung mga anak ko talaga. Mahirap man, tinitiis po namin. Lalo na yung lolo't lola ko. Kahit pasaway ako, kahit na medyo malaki yung pasaway, hindi ko talaga maalis yung lola ko, lolo ko, mag-alala. Kasi tatlo na lang sila nandun sa bahay. Kapatid ko, lolo ko, lola ko. Then shoutout nga pala sa kapatid ko, Disimi. Ito na yung kapatid mo, andito na. Mga ilang days na linda ako dito, guys. Almost 1 week na siguro. Pero until now, hindi pa rin ako naka-adjust. Mahirap mag-adjust. Yung oras sa Pinas at saka dito, nahirapan talaga. At alam po, yan sa mga kapatid natin dyan. And shoutout nga pala sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga Timboli family. Shoutout sa inyong lahat dyan. At saka kay Tita Wanda, ayan, gusto ko lang pong sabihin na Tita Wanda, kahit di ka naman namin na nakikita in person, kahit nasa chat lang tayo, mahirap tanggapin para sa akin, para sa ganun yung sitwasyon. Nagulat ako sa sinabi mo. Basta yun na po yun. Huwag ko lang palakihin. Yan, laban lang po tayo. Gusto ko lang laban lang po. Ganyan talaga yung buhay. Hanggat nabubuhay may pag-asa. Dasal lang. Yan sa di po nating kapatid na nandito. Ayan, katimbuli ko rin. Shoutout sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Bungota ka. So andito ako ngayon sa Satwa. Yan ang ulitin ko. Dito ako sa Satwa sa may Infinity Perfume. So ngayon
Medyo anong oras na? Mahirap yung mawalay ka talaga sa pamilya mo, no? Hindi madali. Ngayon ko lang naramdaman to, ever since na talagang super na napakasakit, pero kailangan magtiis. Wala eh, lalo na ngayon na lumalaki na yung mga anak ko, lumalaki na yung gastusin, lalo na yung mga bilihin. Wala akong ibang may palabasan ng sinasabi, mga kwento ko. Dito ko na lang po nilabas. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawang umiyak kasi ayaw kong makita nyo, lalo na sa mga anak ko na napaghihinaan ako ng loob. Pero believe ako sa mga Pinoy talaga, and sa mga kapatid natin dyan, believe ako sa inyo. Super grabe, nakayanan nyo. Sabi nga nila, first time lang ako, normal lang na ma-feel ko to. So maya akit na ako dun kasi double deck yung yan, so walang tao dun. Doon ako matutulog. And shoutout nga pala sa inyo lahat dyan, sa Lutrania family. Gusto ko lang pong bumati sa inyo na maraming salamat po. Tinanggap niyo po ako na walang kahit anong mga nariringgan kong sinasabi na mga gusto ko lang pong magpasalamat, lalo na sa ina ni Raisalin. Salamat at saka inyo pong lahat sa mga kapatid niya. Ingat po kayo mga kuya. Yan, sa inyo lahat, maraming salamat talaga, kasi habang andun ako, tanggap niyo po ako at alam niyo na po yung sitwasyon. At sa pamilya ng pamilya na yung ni Raisalin, ako po'y humihingi po ng pasensya dahil yun nga po, may natanggap kayong mga ganun. Pasensya na po kayo, hindi ko masabi sa inyo yung personal, dito ko po sinabi lahat. Siguro sa susunod pwede ko nang masabi sa inyo personal. So ngayon medyo paglalampasin pa natin habang antayin nating umuwi. So na po, sana'y mabuti po kayo dyan lahat, no?
and sa mga kapatid din natin dyan sa Pinas. Huwag kayong pabaya sa mga batang nag-aaral, may mga ama o ina nagtatrabaho sa malayo. Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon na habang may igagastos yung pamilya niyo. Huwag niyong baliwalain yung education. Huwag niyong baliwalain yung pag-aaral niyo. Napaka-importante po talaga yung pag-aaral. Mahirap pag wala ka. And guys, so dito lang po muna tayo. Dito lang muna tayo. Kasi papasok na din po ako. Ayan, dito. Maraming salamat sa mga, hindi ko na po patataasin to kasi 21 minutes na. So, right guys, ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat ulit. Wala akong ibang masabi na. Thank you and God bless.